Hindi, because when I put the hair, makikita na ang vibration. Nakikita mo, ang vibration. So, hindi ko alam, pero humihingi ako sa Diyos. Lalo na pagka-circular movement, doon na ang healing. Pagkatapos ko yung sakit mo, ganun mo, yung balik. Pag nakakaramdam pa ako ng sakit, may nakukuha ako. Sa iyo, walang sakit, but you are tired. May tiredness ka. Yan ako. Na-feel mo yung out. Ha? Ha? Na-feel mo, oh, yun ang gano'n ko. Nagbibigay ako energy, tapos pag nasak ko, i-out ko. Pero hindi mo nyo makukuha. Pag gano'n ko, wisik na yun na parang parang inflammable na masusunog yung chair, whatever. Nandiyan ako. Kaya hindi kayo makakam. Ewan po. Sister, ano pong pangalan po? Angelita A. Pascual. From Bulacan. Paano po kayo napasok po sa pagmamalik po? Eh, siyempre, I came from the RBM school. I studied with the RBM system. Nakatapos ako ng 4th year. Aral ngayon ako sa St. Mary's ng college. Pagkatapos ng aral ko, sabi ko gusto ko mag-matric. So, pumasok ako, pero sabi sa akin, dahil mix ang aral ko AP, PSE, tapos at the same time, nagsimula din ako ng pre-med sa UST. Kasi ang sister ko na product ng UST, ang mga aunties ko, handyan din professor sa UST ng medicine. So, nag-aral ako sa UST. After that, tapos, pero, nag-practicum ako sa Pabella. Panganganak. Kasi, even before na hindi pa ako nakakatapos, nagpapaanak na ako sa Constitution Hill, sa Payatas A and B. Before, nung basurahan pa yan. Kaya, siguro ngayon ang mga line of 3 na mga tiga-Payatas, kung titingnan birth certificate nila, andong pangalan ko. Nakaisa po. Pero sinusulat ko lang, paramedic, parang medic. Hindi totoo. Ano pa? Ano pa? Yung ano pa, sa pagiging isa pong mother po, paano po kayo nakakatulong po sa mga, yan po, sa mga katulad ng estudyante, sa mga Pilipino po, sa mga mahirap po mga Pilipino po? Ngayon, i-interview kayo sa akin. You are learning something. Hindi. Nagturo din kasi ako sa estudyante. Mga college po? So, nagturo ako sa St. Mary's, nagturo ako sa Pilar College, sa Zamboanga, nagturo ako sa Notre Dame College ng Cotabato. Marami akong ano na kasi next year, Golden Jubilee ko na sa pagmamahal. Wow! Congratulations po. Kaya marami na ako nakikita. Marami na akong naturuan. And then, sa community building, sa Constitution Hill, ang kasi yan yung mga squatter people transferred from different parts of Manila, tinapon ng gobyerno sa basurahan. Constitution Hill o yung area ng Batas ng Pambansa, ano yan basurahan yan basurahan yan, tambakan ng basura. So sila nangunguha ng pagkain dyan, nangunguha anything na bote, lata na pwede nilang ipamili. So, inorganize namin sila, tapos kaya naging well-organized ang pagkakaano ng Constitution Hill, Sitio 1, Sitio 2, Sitio 3. Dahil hindi basta lang tumpok-tumpok. So, may road. Sa
congratulations po kasi malapit na po kami mag 70 years po in service. Hindi, 50. Ay, 50 po. 70 years old ako, 50 years. 50 years of service po. Sa loob po nun, ano po yung, pinakamahirap mo pong dinanas sa loob ng mahabang panahon? Basta when you offer it to God, wala atang napakahirap. Pero ang na-encounter ko na one of the difficulties ay the language. Pagdating ko sa Papua New Guinea, I have to learn the Pidgin English. I had to learn the dialect of the people, the tribe. Then, nagtuturo kami, nakasalampak sa, buti pa to, semento to. Sa lupa? Lupa. Tupo ka rin, nagtupo nila. Ganun. Tapos meron, habang nagtuturo ka, nguya lang nguya sila ng nganga, mapulang-mapula yung bibig, mamaya-maya, tapos dudura, kuminsan. Pero okay naman, masarap na. Very, I would say, very real sila sa kanilang, wala silang tinatago. And yet, parang, I learned much and respected lalo na ang our very being at saka ang pagkatao sapagkat sa Papua New Guinea walang damit yan na kwintas lang. Kahit babae po? Oo, dede mo, ganyan, papaya. Pagkadalaga, ang ganda-ganda. O pag may asawa na, papaya. Kaya nga, pagka bago ako dumating, sila, ang pastime nila, parang may sugal sila na card para sa ating card din baraha. Tapos sabi nagbabaraha, yung dede nandun sa likod, tapos nagbabaraha silang gano'n, yung mga anak nasa likod. Gano'n kahaba. So yun, maraming, I would say, yung pagiging mati ko, a great blessing for me and also for my family. Although eldest ako, panganay ako. Ilan po kayo magkakapatid? 4 lang. Ako. Tapos yung sister ko nga, doktor pa hanggang ngayon. Ang brother ko, mechanical engineer. Trabaho sa Toyota. Pero pumasok sa politika, hindi na rin. So, na-newspaper niya on page ba. Yung sister kong isa, member ng harvesting, organ harvesters sila. Kanyari, may nasagasaan o naatake, may helicopter agad sa Amerika, bababa dyan, kukunin sila habang inaano sa ibang pasyente. So, member siya ng organs. Para po yung donors yung mga nag-donor. O, sila nag-harvest. Harvest meaning, sila nag-o-opera at kumukuha ng dinadala kung saan hospital dadala. So, nasa Chicago siya. Sa tingin niyo po, sister po, kung bibigyan po ko ulit kayo ng pagkakataon ng Diyos po na bumalik po sa mga lugar po na, sa ibang bansa po na napuntahan niyo po, alin po kaya sa tingin niyo po yung pinaka last destination po na sa tingin niyo po magbibigay po ng saya po sa ito sa mga katulong po sa mga kapwa? Lahat naman pare-pareho, pero siyempre matutuwa ka dito sa Pilipinas. Kasi my own country, my own countrymen. Tapos, kahit ano ang mga gamitin natin, very common sa atin, easy to secure, to acquire those things. Ang Pilipinas mukhang mahirap pero napakayaman natin. Hindi lahat ng tao nakaka-English. Pero tayo, mahirap mayaman umi-English. Pero pwede ba Sa abroad, bago ka maka-English, maaral pa yung iba.
Pero po, di ba po nag-ano po kayo sa ibang country po? So, paano po yung nyo? Language, Opo, medium of communication with them. yung culture po, ganun po. Paano po kayo nag-a-adjust? Bago kami padala ng congregation, we have to learn about the meaning. Babasahin na namin yan. Ang mapa, kakasaduhin namin. Pati, kamukha ko, nagdadrive ako dito sa atin, sa right side. Sa kanila, left side. Kaya, nasa gitna. Ay, sister, nasa gitna ka. Doon ka sa kaliwa. O, so, ganon. May mga, maraming pagkakamali. Pero, ang Pilipino, madali tayong mag-adjust. Whatever, to the language, to the culture, to the spirituality of the place. Kasi ibarang spirituality doon. More on the spirit. Hindi soul, spirit. Kaya may time doon, kamukha ang mga babae. Pag nag-menstruation, hindi mo makikita nasa bahay. Nasa batis. Lahat ng mga babaeng handoon na naliligo o naglalaba, nakalubog. May menstruation yun. Eh di po nagkukulay po ng Sa atin, hindi malakas ang flow. Sa atin, maling akala din ng mga Pilipino, pag may menstruation, huwag ka maliligo. Pero doon, the more, maligo ka. Magbabad ka. Ako malinis po sa kultura. So, iba-iba ang culture natin. At saka, pero pare-pareho tayong may generosity sa puso. Hindi po yung nagkukanig sa atin. Kahit hindi nag-aral, kung hindi nag-ano, grabe ang generosity nila. Sila, kakainin na, lalo na foreigner. Ako, wanting something? Do you want something? Ganda na English nila. Baro. Wanting something? Pala, anong gusto mo? Gusto mo? Do you want something? Wanting. At maganda. Ako grateful sa God. Naikot ko na ata ang buong mundo. Dahil po sa profession niyo po. Pagpasa na... Oo, and then the responsibilities entrusted to me by my congregation. Kasi pinahawak ako ng foundation to help the poor. Ano pong Mga foundation education. Mother Ignacia Development Foundation. po? Bukod pa po dito sa Mother Ignacia po. Foundation to, supporting financial aid to the poor, to the children, to the orphans, not only here in the Philippines, but throughout the world. So, yan ang trabaho ko. Kaya, before ang trabaho ko ganun, healing, asking money, asking fundings, or asking help from other well-known funding agencies. Ngayon, ang trabaho ko, healing na. Instead na nanghingi. Yung isang kamay ko na naghihi, asking, begging God to give me the healing for the people. Kaya yung isang kamay ko naman nakabagsak. Ganun. Last na question po, sister po. Ano po yung magiging payo niyo po, wisdom of thoughts po para sa mga Katoliko po, o kaya sa hindi man po Katoliko, sa mga naliligaw po yung landas, yun po. Catholics and non-Catholics will just respect each other because God's presence is in each one of us. So it's not the religion that we should be enslaved by the religion, but because we are all human beings created by God. So we have to respect each other, we have to value each other. Kamukha nyo, hindi ako maingit sa inyo, kayo yung lalaki. But because God created you as male beings, iba ang inyong obligasyon. To be the father in particular. Ang babae created to become mother. So there are two kinds of motherhood. Physical and spiritual. Kaya kung kayo mag-aasawa, hindi lang kayo anak na anak. Alam nyo,
na may ipapakain kayo doon sa iya-anak na yan. May ipapaaral kayo sa iya-anak na yan. At matuturuan nyo. Knowledge you got, either spiritual, physical, social, economic, cultural, everything, all the aspects na ano na yan, isi-share natin sa kanila. Hindi lamang eskwelahan. Kung wala kayong kapera-pera, kahit hindi niya paaralin niya, pwede na mag-aaral niya sa bahay. Lalo na ngayon, pagdating ng grade, kunyari, grade 6, akuha mo na sa gobyerno natin. Test. Kung nakapasa, sasabihan, sige, qualified kang grade 7. Tapos, wala pa. Ngayon, meron na. Kaya, ang importante ay we impart whatever we learn and acquired to others. Either talagang dugo mo o kaya hindi. Kasi kung iba, hindi rin maano ng parents dahil mukha sa Constitution Hill. Maaga pa lang, titinda na ng mani yung tatay doon sa Cubao. Yung isa naman ata na sa may Espanya. Anong naiwan? Mga bata. Tapos umakyat ako sa bahay nila. May natutulog sa lamesa, nakainan nila. May natutulog sa ilalim ng mesa. Para wala kang dadaanan. Pero yet, tingnan mo ang fighting spirit nila, their love for each other. Kung ikaw yun, siguro sisipain mo, bagay ko mo lang sa dibdib ko na. Pero makikita mo, ma-appreciate mo din yung beauty and the virtues of the Filipinos. Kaya kayo, bata pa kayo, huwag kayong makontento na ano yan nakikita nyo. If you have time, associate with the very, very poor people. And then, waste time. For you, this time, it might be wasting time. But later on, sasabihin mo, I did not waste my time pala because I learned from them. Nung nasa Constitution Hill ako, ang pumupunta mga estudyante doon just for exposure, Ateneo de Manila. Ang isa pa doon si Jess Lucas, naging Jesuit. Oo, kaya maganda ang buhay natin. Sa gabi, tingnan nyo, ano ang blessings na nakuha ko sa araw na ito. At what blessings also I had shared to others. Sa araw na ito, meron ka bang naibahagi sa iba? And when you share something to others, you are showing your godliness to them. You are creating something. So, dalawa lang ang effect ng ating action, words, the presence of our thinking, either goodness, something bad, or indifference. Indifferent ka. Nakakita ka ng pobre. Buti nga sa'yo, tamad. Gaganon ka pa. Hindi ka lumalalim. Laliman mo. When you see something, lumalim ka. Huwag kang mag-judge ka. Bakit kaya ito ganito? Pobre. Kaya. Ay, kung hindi mo masagot, lapitan mo. Nay, bakit ka meron ako uncle. Yun ang tawag sa mga matatandang lalaki. Uncle, bakit ka namamalimos? May violin ka naman. Dahil ibig sabihin, nakaaral ka ng violin. Mayaman kayo nun. Hindi ka makakaaral ng violin na widow-widow. Violin yan eh. Gitara pa, widow pwede. Pero violin, dinotay ang violin. At may violin siya na antique na. Ay sabi ko, no, bakit po ganyan? Mister, mayaman po kami. Pero something happened, parang bumagsak ang negosyo nila, napatay ang tatay niya, nanay niya, hanggang wala. Ang nakasave lang sa kanya, violin. Sabi ko, gawa tayo na story ng buhay niya.
Violin. Tutulong po ng Ano bayan. naman, pero ewan ko, pero ano siya eh. Alam ko mataas ang pinag-aralan dahil nakaka-English. Nakaka-English, nakaka-violin. Tsaka hindi gusgusin yung kanyang kasunod. Naman, wala na? Thank you po, sister. Welcome. Tanungin niyo ibang madre